Number 46. 한국의 민주 정치에 대한 설명으로 맞지 않은 것은? So dito, again, pinapapili tayo ano yung mali ang pagkaka-explain or hindi tama ang pagkaka-explain about sa Korea's democratic politics. So, democracy din po yung meron dito sa Korea. Number 1. 대한민국은 민주공화국이다. So, ano yung ibig sabihin yan? Yung Korea daw po is a democratic republic. So, ito po ay tama. South Korea, 대한민국. Then, 대한민국의 주권은 국민에게 있다. So, yun daw pong sovereignty. Yan. So, yung sovereignty daw po ng Korea ay nasa mga tao. So, tama din po. Number 3. 대한민국은 대통령제 국가로 중임제가 가능하다. Possible daw po na magkaroon ng reappointment yung president dito sa Korea. So, ito po ay mali. Okay, so dito sa Korea, 1 term lang po and 5 years po yun. Okay, so there's no re-election or reappointment ng president. Number 4, 인간의 존엄성, 자유, 평등과 같은 가치를 추구한다. So dito daw po sa Korea, they pursue values such as equality, freedom, and human dignity. So tama din po ito. Sagot natin is number 3. Number 47, 아래 글의 내용과 다른 것은? So basahin daw natin yung passage and hanapin natin yung iba ang sinasabi based sa nabasa natin. Okay, so dito sabi, 한국에서 은행 계좌를 만들기 위해서는 여권이나 신분증, 재직증명서 등 자신을 증명할 수 있는 서류를 가지고 은행에 방문해야 한다. So dito daw po sa Korea, if you want to make a bank account, you have to visit the bank and bring documents that will prove yourself, such as passport, ID, and proof of employment. So again, sabi sa Korea daw kung gagawa ka ng bank account, kailangan mong bumisita sa bangko, dala yung mga documents na magpo-prove ng iyong identification. So pwede yung passport, pwede yung ID, and certificate of employment or proof of employment. Next sentence. 또한 한국에서는 모든 금융 거래를 실제 본인의 이름으로 하는 금융실명제가 1993년 김영삼 정부부터 실시되었다. So ang sabi po dyan, additionally, sa Korea daw po noong 1993 under the Kim Yong-sam administration, inimplement yung tinatawag nila na real name financial system. Yan, 금융실명제. Okay, so ano po yung 금융실명제 na yan? For every financial transaction na gagawin mo, kailangan is nakapangalan under your name. Okay, sa pangalan mo lang, bawal ang pangalan ng iba. 그래서 자신의 계좌를 다른 사람에게 빌려주거나 다른 사람의 이름을 빌려서 계좌를 만들면 처벌을 받게 된다. 처벌을 받게 된다. ibig sabihin, you will be punished. Okay? So, bakit ka mapapunish? Kapag ikaw ay nanghiram or nagpahiram ng pangalan para makagawa ng isang account. So, yan. Sabi ko reso, 자신의 계좌를 다른 사람에게 빌려주거나. So, kapag yung pangalan mo daw ay pinahiram mo sa iba or da른 사람의 이름을 빌려서 hiniram mo yung pangalan ng iba para makagawa ng account. So, that time, you will be punished. Okay, so dito sa number 1, sabi, 김영삼 정부부터 금융실명제가 실시되고 있다. So, tama po yan. Saan natin makikita yan? 실시되었다. Okay, so, 김영삼 정부부터. Okay, 1993. Number 2, 모든 금융거래는 자신의 이름으로만 해야 한다. Okay, sa pangalan ko lang, lahat ng financial transaction. Tama din po yan. Okay, so yun po yung sinasabi dito sa 금융실명제. So lahat ng financial transaction kailangan is under my own name. Okay, bawal ang manghiram, bawal mangpahiram. Number 3, 은행 계좌를 만들기 위해 여권이나 신분증을 가지고 가야 한다. So kapag magagawa ka daw ng account sa bangko,
kailangan dala mo yung iyong passport or ID. So, tama din po yan. Yan yung sinabi sa first sentence natin. Okay, so ayan. Number 4. 통장을 빌려주는 것은 안 되지만 다른 사람의 이름으로 계좌를 만드는 것은 가능하다. So, sabi po dyan, 안 되지만, hindi daw pwede yung magpahiram ng bank account. Pero, gamit yung pangalan ng ibang tao, possible daw yung paggawa ng account. So, mali po ito, no? Pareho po na bawal. You will be punished. So, number 4 yung sagot natin. Since ang pinapahanap is yung iba yung sinasabi base sa nabasa natin. So, number 4. Number 48, 아래 글의 내용과 같은 것은, so, pinapahanap yung kapareho ang sinasabi based dito sa babasahin natin. So, again, nandiyan na yung mga English term, no? Hindi ko alam kung helpful ba sa inyo yan, pero as for me na nag-explain, sobrang laking tulong yan sa akin. Okay? So, mas madali ko siyang na-explain, kumbaga, although patalon-talon. So, anyway, dito na tayo, basahin ko siya. 2007년 제한 외국인 처우기 범법이 제정되었다. Sabi, nung year 2007 daw po ay na-establish yung Foreigners Staying in Korea Treatment Act or Law. Yung batas na yun, no, na isatupad. And then, ang sabi, 이 법은 외국인이 한국에서보다 편리하게 생활할 수 있도록 제한 외국인과 자녀의 차별 방지 및 인권 보호, 사회 적응 지원 등을 돕니다. So, yun yung second sentence, ang haba. Anong sabi dyan? Sabi, ito daw pong law na to ay tinutulungan yung mga foreigners na nasa Korea and maging yung kanilang mga anak. So, yung dyan nyo dyan, no? Yung mga children ng mga foreigners. Okay? Para mas maging convenient yung pamumuhay nila dito sa Korea. Okay? So, sa anong paraan? So, they help, so such as 차별 방지. Ibig sabihin, prevent discrimination. Okay? So, yung 차별, discrimination, 방지, to prevent, no? Meet, ibig sabihin ng meet dyan is end. So, to prevent discrimination and to give human right protection. Okay, so another one na ginagawa nilang tulong is to help or support them sa social adaptation. Okay, dito na tayo sa last sentence natin. Imagine niyo yan from here hanggang dito. Isang sentence lang yan. Okay, so sabi, 지방자치제에서 실시하고 있는 다국어 전화 상담 서비스나 법무부에서 실시하고 있는 사회통합 프로그램의 한국어와 한국문화 교육, 한국사회이해 교육 등도 이 법을 근거로 지원되고 있으며 인권 침해를 당했을 때 법률 상담 서비스도 받을 수 있다. Okay, so sabi po dyan sa last sentence natin, yung local government daw po implements multi-language phone counseling service. And at the same time, yung Ministry of Justice daw, they support yung pag-implement, no, ng KIIP's Korean Language and Korean Culture Education, maging yung Understanding Korean Society na education or class. Yan. So, ito yung mga program ni KIIP na sinusupport ni Ministry of Justice para ma-implement. Yung last part na, no, sabi, based sa law na to, yung Foreigners Staying in Korea Treatment Act. Ayan. So, sinusuportahan nila yung mga foreigners when yung human rights daw ay na-violate, no? Ayan. So, pwede ding maka-receive or there are available legal counseling services. Okay? So, I hope na sundan nyo yung ating passage. Okay, so tingnan natin yung pagpipilian. Again, yung hinahanap is yung kapareho ang sinasabi dito sa binasa natin. Number 1, 제한 외국인 처우기 본법은 2007년에 제정되었다. Anong sabi? Noong 2007 daw po na-establish yung Foreigners Staying in Korea Treatment Act. So, tama po ba? Actually, yan yung nasa first sentence, no? Ayan. So, ito na yung sagot natin actually kasi parehong-pareho naman eh. Pero check pa rin natin yung ibang option. Ano bang sinasabi kasi dyan? 외국인이 인권 침해를 당했을 때 모든 법률 상담은 무료이다. So sabi po, kapag na-violate daw po yung human rights ng mga foreigners,
So, lahat daw po ng legal counseling ay libre. Okay? So, may sinabi po bang free? Wala, no? Sinabi may available na legal counseling services, pero hindi sinabi kung may bayad or wala. So, hindi ito yung sagot. Number 3. 외국인의 편리한 한국 생활을 위해 무조건 지원해주고 도와야 한다. So sabi, para nga daw po sa ikagiginhawa or pagiging convenient ng buhay ng mga foreigners dito sa Korea, mujokon. Pag sabing mujokon, it's a must, no? Parang matik na yon. Kailangan susuportahan and tutulungan. Okay? So wala pa ring sinabi na ganitong klase, no? Binigay yung mga tulong or suporta na pwedeng ibigay, pero hindi in-stress na kailangan palagi, okay? Parang automatic marireceive. So, hindi natin sure yung part na yan. Okay, so X pa rin. And then number 4. 이 법을 근거로 교육부에서는 한국어와 한국 문화 교육을 지원하고 있다. So, yung law daw po na to, yung act na yan, ay based sa 교육부. Okay, so pag sabing 교육부, Ministry of Education naman po yan. Okay, so sila daw po, no, yung nagso-support ng Korean language and Korean culture. Okay, so 지원하고 있다, they support. Mali, ano yung binanggit na ministry? Yung Ministry of Justice. Ayan, so dito, no, 법무부에서. Ministry of Justice po, not 교육부. So mali din yung number 4. That's why yung sagot natin is number 1. Ito yung pinaka-correct ang sinasabi or same ang sinasabi. Numbers 49 to 50, 다음을 읽고 괄호에 가장 알맞은 것을 쓰시오. So, isulat daw po, no, yung pinaka-tamang sagot para sa parenthesis. So, wala kang pagpipilian, kailangan alam mo yung sagot. So, malalaman mo lang yung sagot dito kung na-discuss sa klase sa KIIP. Okay? Or nabasa mo siya. So, 49, sabi, 학교 교육에서 학생을 올바르게 알고 지도하기 위하여 참고할 만한 사항을 적은 장부를 blank이라고 한다. 한국에서 대학에 진학하고자 할 때 이를 바탕으로 수시 모집에 지원할 수 있다. So, explain ko ng very light. So, sabi, dito daw po sa Korea, yan, meron silang tinatawag na, yon yung sagot, no, kung ano man yon. So, ito po is isang small ledger. So, pag sabing ledger, yung record book siya, no? So, record book kung saan pwede mo siyang maging reference. Okay? Para sa school education. So, para mag-guide. Okay? Olbarge to properly know and guide the students in school education. Okay? So, they have this ledger. Anong tawag sa ledger na yan? And then, yung second sentence, ang sabi po dyan, if gusto mo na magpunta sa university or college, so you can apply for a basic recruitment such as this one. So, yung sagot po sa number 49 is 교육 생활 기록부. Okay, so sulat ko, no? 교육 생활 기록부. Again, yung sagot, 교육 생활 기록부, wala siyang 받침, kaya ragu yung bibilugan natin. Okay, so 교육 생활 기록부라고 한다. Now for number 50, so conversation po siya, sabi ni Ga, 어제 저녁에 잘 갔어요. 전화를 했는데 안 받아서 걱정했어요. Sabi niya, nakapuwi ka ba ng maayos kagabi? So, 어제 저녁에 kagabi, 잘 갔어요. So, nakita sila, tapos naghiwalay na. So, tinatanong niya if nakauwi ng maayos. 전화를 했는데 안 받아서 걱정했어요. So, tumawag ako pero hindi mo sinasagot kaya nag-alala ako. Sagot sina, 미안해요. 너무 피곤해서 집에 blank 잤어요. So, ano yung sagot dyan? Sabi niya, pasensya ka na. Sobrang pagod ko kasi kaya blank sa bahay, natulog na ako. Or nakatulog na ako. So, sagot ulit si Ga. 괜찮아요. 집에 잘 들어가서 다행이에요. Sabi niya, okay lang yun. Buti na lang nakauwi ka ng maayos. So, ano kaya yung pinakatamang sagot dito, no? So, di ba, usually, pag pagod ka na, blank sa bahay. So, usually, pag ganyan, pagdating, no? Pagdating sa bahay, nakatulog ka na. So, sabi niya, pagdating sa bahay. So, right after I came home. So, dito, yung gada, jibe gada,
Tapos si gada, dudugtungan siya ng ja-maja na grammar. Gaja-maja. So ano po ba tong ja-maja na grammar na yan? Ito po yung as soon as. Okay? So pagdating ko sa bahay, nakatulog na ako agad. 'Di ba? Posible naman 'yun. Ako nga nung college ako, naka-uniform pa ako pag-uwi ko sa bahay, tulog na. Wala nang hila-hilamos, wala nang bihis-bihis. Okay? Sobrang pagod. So gaja-maja.